Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, nandito po tayo upang magkabit ng flow switch. Ang flow switch ang responsable sa pag-off at pag-on ng pump kapag humihigop o hindi humihigop ng tubig. Simulan na po natin ikabit ang piping para sa flow switch. Gagamit po tayo ng fusion tools, extension cord, hacksaw, pipe, at mga fittings. Simulan na po natin mga kabayan. Saksak na po natin ang fusion tools upang painitin. I-set up na po natin ang ating mga fittings. Ganito po ang magiging itsura niya. Simulan na po natin assemblein, mga kabayan. Subukan po nating iporma, mga kabayan, kabsat, kasangkayan. Ganito po ang magiging itsura niya. Pagpatuloy po natin ang pag-assemble ng piping na paglalagyan po natin ng flow switch. Ang flow switch, maaaring isang mechanical o electronic switch ang siya nag-o-off o nag-o-on ng electrical circuit sa pamamagitan ng daloy ng Ngayon po mga kabayan,
ilalagyan po natin ng tubo na may diameter na 1.5 na PPR pipe. Ngayon po ay natapos na po natin ang pag-assemble ng pipe at mga fittings. Ngayon po ay tansyahin po naman natin sa ating tubong paglalagyan. Ito po kasi natin ilalagay itong ating inassemble na ito. Sukatin po natin mabuti upang hindi po tayo magkamali. Dahil ang pagkakamali po ay magdudulot ng malaking problema. Gagastos po tayo ng malaking halaga upang tama ang pagkakamali. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, nakuha na po natin ang tamang sukat. Ngayon po ay puputulin na po natin ayon sa sukat na ating nakuha. Yan po, putol na. Naputol na po natin. Linisin na po natin ang tubo na ating pagdidikitan. Yan po mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, na ikabit na po natin ang ating inassemble sa tubo na may size na 1.5 in diameter gamit pa rin ang fusion tools. Higpitan na po natin ang union patente gamit ang chain wrench para po matesting po natin. Yan po mga kabayan, kakabsat, kasangkayan. Natapos na po natin. Ngayon po ay tetestingan na po natin kung siya ay gumagana. Gagamit po tayo ng tester at paanda rin po natin ang motor pump. Naka-open po ang ating flow switch dahil wala pong dumadaloy na tubig. Paanda rin po natin ang motor pump. Tingnan po natin kung magko-close po ang flow switch. Nandito po ang ating lumang control wiring diagram. Ito po ang line 1. Ito po ang auto at manual. Ito po ang ating electronic timer. Ang ating dalawang magnetic contactor para sa dalawang motor. Ang overload, yan po ang overload. Ito po naman ang water level switch at floatless relay. Yan po ang luma po nating control. Nagdagdag po tayo dahil po tayo nagkakaproblema. Kapag ka po ang pump ay hindi humigop, umiinit po ang tubig sa loob ng
pipe. Dahil po ang ating ginamit ay PVC, lumuluwag po ang mga solvent dahil sa init. Ngayon po ay hindi nyo naman po pwedeng idikit uli yon. Kasi po, mahirap na pong hugutin. Ang kadalasan pong ginagawa natin ay pinapalitan na po natin ng bago. Gumagastos po tayo ng mahal. Ngayon po, naisipan ko pong lagyan po ng protection na pagka humigop ng walang tubig ay meron pong isang device na magka-cut off ng power supply ng ating motor control. Nandito po ang ating bagong ginawa. Ito po. Naglagay po tayo ng 60 seconds timer. Pwede nyo pong iset ito ng 10 seconds, 5 seconds. Nasa sa inyo po. At nagdagdag po tayo ng flow switch. Ito po ang flow switch. Normally open po yung flow switch. Yan po. Ngayon po, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ang operation nito. Ito po. Pagka po naka-auto, yan po, dire-diretso po papunta dyan ang line 1. Ngayon po, yung ating pong electronics timer, may ano po yan, dalawang, para po tumakbo ng alternate ang motor, kabilang po yon ang palitan. Halimbawa po, itong motor number 1 ang ating natapat na siyang umandar, ito po mangyayari. Yon, kumpleto na po ang ating line 1. Mula po dito sa line 1, papunta po dito, kumpleto na. Dito naman po tayo sa line 2. Ito po ang line 2. Kapag ka po ito, line 2 po, naka-close po dito sa taas. Yan po, nagdidire-diretso po pag ganyan. Dadating po tayo ng flotless relay. Kapag ka po walang laman ang tangke sa bandang taas, ito po naka-install po ito sa tangke sa ibaba, sa ating cistern tank. Ito po naman na naka-install sa ating rooftop, yung tangke sa rooftop, ito po. Ngayon po, pagka po mababa ang tubig sa rooftop, sa taas po, magko-close po yan. Yan, naka-close po. Yan. Pag nag-close po yan, dito ko po ikinabit ang isang linya ng power supply nitong ating timer. Seconds timer. Ito po, na 30 seconds timer. Dito po natin ikinagabay. Pagka po may energize po yan, yung po naman line 2 niya, nakakabit po doon, may energize po. Gagana po ito. Ito po ay naka-normally close. Yan, naka-close po. Normally close po yan. Yan, naka-normally close. Ngayon po, after 30 seconds, depende po sa seconds na inyong sinet. Lilipat po yan doon. Magka-cut off po ang power. Magka-cut off po, mag-open po ito. Dahil sa umandar na po ang inyong pump, magko-close po ito dahil may pressure na po eh. Ito na po ang ito po ang naka-contact kaya tumatakbo yan. Yan, naka-contact po yan. Yung po naka-open na po yan. Ngayon po, yan. Patuloy po ang karga nyo. Magiging kompleto na po ang linya po natin. Yan po, pupunta po dyan. Umaandar na po. Umaandar na po ang ating motor number 1. Ngayon po, kapag ka po napuno na, pag napuno na po ang tangke sa itaas, automatic po itong pupunta rito. Mag-o-off. Mag-o-off po yan. Pag nag-off po ito, mawawalan po ng power ang ating 30 seconds timer. Yan. Wala pong power. Di nakaupo. Ito din po, dahil wala na pong pressure na dumadaan, mag-o-open na rin po ito. Mag-o-open. Ngayon po, kapag halimbawa bumaba na naman po, magko-close po yan. May energize po itong ating 30-second timer. Naka-normally close pa siya. After 30 seconds na inyong isinet, mag-o-open po yan. Akit po dito. Ito po naman naka-close dahil naka-sense po siya ng flow ng tubig. Yan. Ganyan lamang po. Sa ganoong pong paraan ay may iwasan po natin ang pagkakaroon ng
mag-leak ang ating mga tubo dahil nga sa humihigop ng walang tubig. Yan lang po mga kabayan. Sana po ay naintindihan nyo po ang aking maigsing paniwalag. Maraming salamat po. Sana po ay may natutunan na naman po kayo na kahit na munting karunungan mula sa inyong abang lingkod na si Juan Masipag. Ngayon po ay inihilig ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share. Sana po ay maging updated po kayo para sa susunod ko pang i-upload ng mga video na nakakaaliw, nakalilibang, at kapupulutan ng mumunting kalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!